kailangan suriin at siya sa atin. Walang ligtas sa stock po. Kahapon, yun yung 97.8 na dito ng Mindanao at ang iba rin mong pagbuho at paggaling sa Mahaya High Elementary School naman sa Dabox Central, yun na niyos sa mga estudyante. Ang mga guro, pinapakalmang kanilang estudyante na biglang bumigay ang isang bubungan malapit sa kanila. Sa Diyan, Santos City naman, isang fast food chain ang nakuhanan ang pagbuo. Sasabihin niya na yung pagkasira ng kable ng kuryente ayon sa Panginoon, ligtas naman ang lahat ng kanilang crew sa lahat ng branch nila sa General Santos City. Wala raw sino mang nasaktan. Sa General Santos City pa rin, ilang empleyado naman ang inabutan ng pagyanig sa isang gusali. Sa lahat ng pagyanig na pagsapangan ng mga gamit at tila nagsayawan pa ang mga ilaw sa loob. Malakas eh. Para pag-usapan ng lindol sa Mindanao, mapanayan po natin ngayong umaga si Joel Ostar, Science Research Analyst mula po sa Tibox. Joel, magandang umaga. Magandang umaga. Eto, grabe yung mga nakita natin, no? Na pagyanig at pagpuho dahil sa lindol na yan. Doon sa unang video natin, pinareview yung mga estudyante. Ano bang klaseng lindol itong naranasan kahapon sa Sarangani Province? Bali, yung lindol na yan is nagpo-produce talaga ng long period na dormant. Pag malapit po tayo sa mismong epicenter, ang vibration po is mas high frequency. Okay. Yung sa mga nasa building naman po, yung matataas na building, ang magiging effect po is long period, swaying. Okay, magnitude 7.8, tapos ang lalim doon, 35 kilometers. Ito na yung epekto nito, Joel, talagang mahaba at magalaw ang lupa. Ako. Okay. Last year, nagkaroon tayo ng magnitude 7.5 sa Davao Oriental at kahapon na magnitude 7.8 naman. Ano ba ang nagiging resulta niyan at napapadala sa lindol sa Mindanao? Magkakaugnay ba yan, Joel? Ang rayon po ng Mindanao ay napapaligiran ng mga trenches and faults. Okay. Bali, iba yung pagyanig po sa Davao Oriental na nakapagtala ng magnitude 7.5 last year. Ang expect generator po is yung Philippine Press, nasa right side po ng Philippines, nasa east part. And dito naman po sa magnitude 7.8 na lindol, yung sa Davao Occidental, ang gumalaw po na press is yung Cotabato Branch. Okay. Gaano kahalo sa isang Cotabato Branch? Wala akong video dun sa kung gaano mahaba. Okay. Pero aktibo yan at ang kahos niya. Mula po yun sa Sarangani area, ang Sarangani, Sultan Kudarat, Cotabato, Mindanao. Yung French po na yung nag-subduction po dyan sa area na yan, sa west part ng Mindanao, yan po yung Cotabato French. Okay. Ito po ang laging tanong na marami, bago pa ang lindol, may mga senyales na pwede silang naramdaman sana. Wala pong senyales na mararamdaman bago po yung lindol. Biglaan talaga yan. Opo. Itong nangyaring lindol sa Mindanao, masabi natin tapos na ba yung panganib na yan? Kasi yung isang aftershock, ang lakas din, Joel. Dapat po yung maging alerto pa rin po yung ating mga kababayan dahil may mga aftershock pa po tayo na isatala. At hindi lang po ito possible, may mga malalakas pa rin yung mga lindol na susunod. Okay. Sa nakita natin at napanood ng mga video, nasasabi ba handa na talaga ang mga Pilipino pagdating ng lindol? Kasi hindi naman tayo nagkukulang sa mga earthquake drill. Pero yung reaksyon, Joel, na talaga makita mo yung panic pa rin. Baka may gagawin kayo yung adjustment? Yung sa mas maganda na po yung sa nakita natin yung mga nag-cover. Okay. Magandang nagiging pagkakala na natututo na yung mga kabataan. Oo. Ang nagiging problem natin dyan is yung structure. Okay.
siyang magawa sa magandang klaseng structure. Pagka yung pangit na structure, Delikado pa. ako, hindi pa rin mo magiging applicable yung duct cover hole. Oo. So, kailangan agad-agad lumabas ka sa establishmento. Yes po, opo. Okay. Posible mo mag-isanin itong libro sa Mindanao yung paggalaw ng iba pang fault line? Sa wala pong posibilidad na mag-sanhi ng paggalaw na, Okay. lalo na dito sa Manila, yung West Valley po. Malayo yun. Malayo masyado. Apo. Okay, magbigay ka na lang ng huling paalala sa ating mga kapuso, Joel. Maging alerto lang po tayo sa lahat ng mga nangyayaring aftershock pa ho, lalo na dyan po sa area ng Sarangani. Yung duct cover hole, lagi po natin isipin yun. Opo. Anti-practice. Okay, maraming salamat, Sir Joel Roster, Science Research Analyst mula po sa PFOX. Ingat po kayo. Samantala mga kapuso, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Narito na si Nadine at Kaloy. Talagang mga taas-taas ng energy ng Pep Squad natin, Miss Lynn. Maraming salamat. UA1 Pep Squad. Yes, thank you very much. Sino ba naman kasi hindi maka-hype ngayong back to school week na po? May mga nagalaki niyang bisita tayo dito sa unang hirit. Another week full of celebrities and big stars. Yes, surprise. Yan na. Pakita natin sila. Kung sa inyo, tumutok na kayo ngayong linggo at mag-alarm ng maaga. Ako, araw-araw yan. Ito nga, ang una nating bisita. Seniors na international students sa isang exam. Kuha nilang namang score. 719 points. Grabe! Napanood nyo na rin siya, di ba? Siya ang The Heiress Who Won with Brains. Live po natin mga kasama dito sa unang hit. Mamaya ang bida sa viral Chinese vertical drama series na si Sun Ying-sei o magkilala ng mga Pinoy bilang si Linda Walker. At ito pa dapat yung abangan, mga kapuso. Susubukan natin ang kanyang galing at talino dahil isasalang natin siya sa UH Quiz B. Abangan niyo po yan sa bumalik ng Unang Hirit! Ni Senador Alan Peter Cayetano. Naman, Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Public service na lang tayo, mga kapuso. Nag-aanda na po ang GMA Kapuso Foundation para magatid po ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kayong araw, magsasagawa po ng repacking ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa GMA Regional TV Station dyan sa General Santos City at agad itong ipamamahagi naman sa mga apektadong residente. Sa mga nais mag-donate, magpadala lamang po sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation at pwede rin po sa Cebuana Luilier, GCash, Palawan Pay, Globe, Lazada, Shopee, at Metrobank. Balitaan na po tayo sa ilang sandali, mga kapuso. Sasamahan tayo ni Tony Aquino sa ngalan po ni Paring Melo del Prado, mga kapuso. Ako po si Joel Reyes. Dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo. Oras, mga kapuso. Isang minuto bago sumabit ang alas 7. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Sa balita, ginaming panata. Super Radio 594. Alerto, servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo.
Tabay! Super balita sa umaga nationwide. Tabay! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilitan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapagalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Palinang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, magdadalawang minuto na, makalipas ang alas 7. Handog sa inyo ng Super Radio, DZWB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio, DZWB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Sasama po tayo ni Tony Aquino sa ngalan po ni Pare Melo Del Prado ngayong araw na ito na Martes, ikasyam sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Sa ating mga headlines, bilang na mga napaulat na nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Maasim, Sarangani kahapon ng umaga, umabot na po sa 35. State of calamity dineklara sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol kahapon. Halaga ng pinsala sa lungsod hindi bababa sa 1 bilyong piso. Mahigit sa 1,000 sinitaralan sa Mindanao nagtamo ng pinsala dulot po ng malakas na lindol, 4 na milyong estudyante apektado ng pagyanig. Iba't ibang ahensya ng gobyerno agad pinakilos ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. GMA Kapuso Foundation naghahanda na para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Senate Blue Ribbon Committee nagsagawa ng consultative meeting kaugnay ng manamayang flood control projects 18 na nagpakilalang dating umano'y mga bodyguard ni dating Congressman Elizalde Co. Hindi sumipot. 18 na nagpakilalang dating umano mga bodyguard ni dating Congressman Elizalde Co. Binawi ang testimonya na naghatid umano sila ng maletang may lamang pera kay Senador Loren Legarda. Senador Alan Peter Cayetano, iminungkahi kay Acting Senate President Sherman Gatchalian na dalaw silang pumirma sa mga dokumento para sa sweldo ng mga kawani ng Senado. Kontrapistang si Pacifico Curly Vizcaya II inaresto ng PNP-CIDG sa Senado at ikinulong sa Bulacan Provincial Jail para sa kasong malversation kaugnay ng manumalyang flood control project. Manifestation ng House Prosecution Panel sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya, formal nang naisubite sa Senado. At nagsepresyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Super Balita sa Umaga nationwide. Para hindi maulit sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DZWB, mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay Panahon! Patuloy na umihira lang hangin habagat sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Tulad po ito ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Habang ang Metro Manila at nagalaping bahagi ng bansa ay magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawin na may pulupulong pagulan, pagkulog, pagkidlat, tulad ng localized thunderstorm. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa 35 ang bilang po ng mga napaulat na nasawi tulad po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Patay
po sa pinakuling datos mula sa Office of Civil Defense, hanggang alas 8 ho kagabi, 31 na paunat na nasawi sa Socsargen habang 4 naman sa Davao Region. 12 patuloy na hinahanap habang aabot sa 134 ang nasugatan. Batay ho sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, natukoy ang epicentro o yung sentro ho ng lindol sa timog kanlurang katubigan ng Maasim, Sarangani. May lalim po itong 33 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Mabot po sa intensity 8 ang pinakamalakas na pagyinig na itala sa mga bayan po ng Tlan, Kiamba, Malapacan at Malumon dyan sa Sarangani, gayon din sa General Santos City. Naramdaman din ang malakas na lindol habang sa Leyte o hanggang sa Leyte at Cebu. Diyan naman sa Visayas, aabot naman sa magnitude 6.7, pinakamalakas na aftershock kasunod po ng lindol. Inasahang masusunod pa hanggang sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 700 aftershocks na naitala ng PHIVOLCS hanggang kaninang alas 5 ng umaga. Super Radio, DZWB, Bantay, Lindol. Super Radio, Gas, Report! Nadagdagan po ang bilang ng mga nasawi sa lindol. Alamin natin ang balita yan. Wala kay Mark Pakalalad. Mark, pasok! Super Radio. Natagdagan pa ng 2 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa datos na nilabas ng National Disasters Reduction and Management Council as of 6 a.m. ngayong araw, 37 na ang mga nasawi. 11 sa mga nasawi ay galing sa lalawigan ng Sarangani, 12 ng General Santos City, at 3 naman sa San Cotabato. Patuloy pa ang verifikasyon ng NDRMC sa mga naglalabas sa ulan o sa nangyaring lindol. Nagbibigay din sila ng update para sa pinakahuling detalye din sa mga nasaktan dito sa nangyaring lindol. At nabayaran pa ang pangalawang report. Ako sa magmakalala ng sa may Super Radio, DZWB, Balitang Totoo. Super Radio, Gas, Report! Super Radio, DZWB, Bantay, Lindol. Bilang naman ng mga individual na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 86,000 ayon sa DSWD. Report mula kay Alan Zappos. Alan, Super Radio. Nakapagtala na ng mahigit sa 86,245 na individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa DSWD. Katumbas ito ng 19,229 na mga pamilya mula sa 56 na mga barangay sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Socsargen. Nasa 5,043 naman na mga pamilya o 17,880 na individual ang namamalagi ngayon sa 33 evacuation center. Nasa 270 naman na pamilya o 1,085 na individual ang namamalagi sa kanilang mga kaanak. Nakapagtala na ang DSWD na 8 bahay na tuluyang nawasak habang 7 naman ang bahagyang napinsala ang bahay dahil sa malakas na lindol. Sa ngayon, umaabot na sa 121,000 pesos ang halaga ng tulong na naipaabot ng DSWD. Ako si Alan Zappos ng GMA Super Radio DZWB, Balitang Totoo. Super Radio, DZWB, Bantay, Lindol. isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol kahapon na umaga. Ayon kay Shandy Pestaño, Administrator ng General Santos City, nakaranas ng matinding pinsala ang ilang gusali, kabilang ang isang elementary building at isang gusali na may fast food chain at himpilan ng radyo. Nailigtas naman ang 3 individual na naipit sa loob ng gusali. Matapos ang pagyanig, bumungad ang mga lumundong pader at kisame ng gusali na nagtamo ng sangkatutak na bitak. Ayon sa pamunuan ng fast food chain, ligtas ang lahat ng kanilang crew. Nawasak din ang ilang bahagi ng mga mall kung saan natuklap ang dingding ng ilang gusali. Napagsakan din ang malalaking tipak ng semento at pader ang ilang sasakyan, dahilan upang mayupi ang mga ito. Hindi rin nakaligtas maging ang City Hall at nagtamo ng mga bitak ang pader. Nagtamo rin ng pinsala ang tulay na nagdurugtong sa General Santos City at Sarangani, ngunit may ilang linya na maaari pa rin madaanan. Super Radio. Hindi bababa sa 1 bilyong piso halaga ng pinsala na idinulot naman ng lindol sa General Santos City. Ayon kay Rompel Catolico, Public Information Officer ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng General Santos, patay ito sa iniulat po ng City Disaster Risk Reduction Management Office hanggang alas 2 ng hapon kahapon. Kabilang sa mga napisalang structure ay mga mall, ospital, hotel, paaralan at simbahan. Nagtamo rin ng pinsala ang General Santos International Airport. At to structural damages
na ng ating Disaster Risk Reduction Management Office, DRRMO, na at least ang kanilang estimated kanina pa yung mga alas dos dyan sa mga 1 billion na damages. Merong 5 malls, merong 7 hospitals, 4 hotels, 5 schools, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, at saka 2 timbahan. And then, dyan sa airport po ay merong structural damage. Sa ngayon ay naghihintay pa ng abiso ang lokal na pamahalaan para makapagsagawa ng structural assessment sa lahat ng gusali sa lungsod. They are still waiting for a code breakdown from the City Disaster Risk Reduction Management Office and other concerned agencies na binigyan ng tira sa kanila na pwede na makapukil ng mga building. Tinig po ni Rombel Catolico, Public Information Officer, lokal na pamahalaan, General Santos City. Super Radio, DZWB, Bantay, Lindol. Limitado muna ang biyahe sa General Santos International Airport matapos itong magtamo ng pinsala kasunod ng malakas na lindol kahapon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA, para lamang sa mga biyaheng panggobyerno, militar at humanitarian efforts ang flights doon hanggang sa Huwebes, June 11. Dahil dito, sinabi ng Philippine Airlines na ang lahat ng flights na patungo at mula sa General Santos City na nakatakda ngayong araw hanggang sa Huwebes ay kanselado, kabilang ang PR 453454, Manila General Santos Manila, PR 2455-2456, Manila General Santos Manila, PR 2339-2340, Cebu General Santos Cebu, PR 2357-2358, Cebu General Santos Cebu. Sa abiso naman ng Cebu Pacific, kanselado ngayong araw ang flights na 5J251-252, Cebu General Santos Cebu, 5J991-992, Manila General Santos Manila, 5J993-994, Manila General Santos Manila, 5J995-996, Manila General Santos Manila, 5J997-998, Manila General Santos Manila. Habang bukas ay kanselado rin ang 5J25252, Cebu General Santos Cebu, 5J991-992, Manila General Santos Manila, 5J993994, Manila General Santos Manila, 5J995996, Manila General Santos Manila, 5J997998, Manila General Santos Manila, at 5J4843-4844, Iloilo General Santos Iloilo. Super Radio, DZWB, Bantay, Lindol. Biyahe sa ilang pantalan sa Mindanao, suspendido pa rin ayon sa Philippine Coast Guard. Report mula kay Manny Vargas. Manny? Super Radio. Hindi pa rin pinapayagan ng Philippine Coast Guard ang paglalagyan sa kanibang uri ng pagkapandagat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyao, kalapasinta ng PCG, kasama sa mga lugar ng suspendido ang biyahe sa lahat ng uri ng pagkapandagat ang bahagi ng Sarangani, Davao Occidental, Jose Los Santos, maging andyan ng Santos City. Nagkita ito na ginagawang pagsusulit sa mga komunidad at mga pantalan. Papulitin niya ang kombinasyon nila sa mga komunidad sa gitna ng nararanasang aftershock. Kahapon, agad pinabisuhan ng Coast Guard ang mga operator ng lahat ng sistema pandagat na agad bumalaot para makaiwas sa mas malaking bansa at pangalig ng tsunami sa baybayin. Nakatagpay pa rin naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pinangat ang kanilang P9 unit para tulong sa ginagawang search, rescue at relief operations. Manny Vargas ng GMA Super Radio, Titinod, Palitong to. Super Radio, DZWB, Bantay, Lindol. Kabulabog ang unang araw na pasukan sa maraming paaralan sa Mindanao tulad po ng Lindol kahapon. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, abot po sa 4 na milyong estudyante apektado po ng Lindol sa Mahayay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Bumagsak ang bubong ng stage ng eskwelahan sa gitna ng flag ceremony. Sa Dimolok Valley National High School, ilang estudyante nimatay kasunod ng malakas na lindol. Sa Matanao National High School sa Davao del Sur, gumuho ang isang abandonadong gusali ng paaralan na matagal nang hindi ginagamit matapos pong sunod na lindol noong 2019. Kasi facing yung mga bata natin sa flagpole, nasa likod po, medyo malayo po din sa mga bata. Ito po yung building natin na condemn na siya, hindi na siya pinapagamit na since 2019 kasi nasira ito. In fact, naka-cyclone wire yan siya para hindi talaga mapasukan
ka ng mga bata. Ilang estudyante naman ang nag-hyperventilate dulot po ng malakas na lindol. Sa awa ng Diyos, lahat po ng ating students ay safe. Meron lang yung iba, mga iilan-ilan na medyo hyperventilate. Yun naman ay natugunan ng ating mga nurses at ng ating ambulance. Inig po ni Elena Marie Jane Gamboa, punong guro ng Matanao National High School. Sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur, sinakluluhan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang mga estudyanteng hinimatay at nasugatan. Superacho, DCWB, Pantay, Lindol. Mahigit 1,000 sinidaralan sa Mindanao na pinsala kasunod ng malakas na lindol kahapon. Sa paunang rapid assessment ng Department of Education, naabot sa 62 sinidaralan sa Mindanao ang tuluyang nawasak. 73 ang silid-aralan naman ang nagtamo ng major damage, habang 381 ang nagtamo ng minor damage. Patuloy na inaalam ng DepEd ang lawak ng pinsala, lalo na sa mga pasilidad ng mga paaralan sa Mindanao. Superacho, DCWB, Pantay, Lindol. Lokal na pamahalaan ng Matanao nakikipag-ugnayan na sa pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur para sa demolisyon ng gumuhong gusali ng isang paaralan. Ang report mula kay Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Superacho. Humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Matanao sa provincial government ng Davao del Sur upang mabigyan ng pondo ang pagpapademolish ng gumuhong abandonadong school building ng Matanao National High School matapos ang pag-inom ng magnitude 7.8 na lindol